El Pueblo del Rio Subdivision, mag-asawang sama sa Tabaring Walapan. Ikakasal kay Loris Tolentino Quilin, nakatira sa 47 Rivera Street, Tanyong, Malabon City. Ikakasal sa darating na April 11, 2026 sa parokya ng Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Metropolitan Cathedral. Mga ikakasal sa ating parokya: Wilson Morris de los Santos Masangkay, nakatira sa Jacinto Street, Ibaba, Malabon City. Ikakasal kay Rowena de Nadulan Moral, nakatira sa Mercedes Sorosoro, Italia, Batangas. Ikakasal sa darating na March 18, 2026. Albert Macalino de la Peña, nakatira sa Pagbakang Street, Barangay 34, Maypaco, Caloocan City. Ikakasal kay Jesseline de la Paz Cruz, nakatira sa Pagbakang Street, Barangay 34, Maypaco, Caloocan City. Ikakasal sa darating ng March 20, 2026. Lance Martin Cruz Cruz, nakatira sa Women's Club Street, Pulong-Duhan, Malabon City. Ikakasal kay Joanna Cabannes San Jose, nakatira sa Maypit Street, Tansana, Ota City. Ikakasal sa darating na March 21, 2026. Ano ang handa o tuloy sa mga isabing kasal? Makipag-ugnayan lamang sa opisina ng ating parokya. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon para sa nag-aanay ng misang ito bilang pasasalamat na sila: Nestor Rivera and family, Rosa family, Makatangay family, Rodel Naturshaft, Davao City, Dr. Rita Grace Abendo, Virginia Aguilera, Jenny Chanco, Antonio Castaneda, Caraat family, Jose family. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Reverend Father Alberto Ahmed Caballero. Para sa tanging kahilingan nila, Sonia Velasco, Elizabeth Winston, Hera Angelico Inez, Rachel Joaquin Cristensen, Rowena T. Ramos, Esther Javier, Gino Morales Reyes. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalo-lalo na sila Rachel Joaquin Cristensen, Mignon Edwin Beco, Rowena Ramos, Neng Bernardo, Ron Jose. Para sa kaluluwa nila, Holy Father Pope Francis, Reverend Father Ricardo Vicarefe, Jesus Emonina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Victor Panibasa Jr., Ricky Velasco, Efren Castaneda, Nina Gaza Robles, Irene Javier, Denisa Barbon Makini, Leonardo R. Atilera, Nicholson S. Atilera, Lourdes Yupaco Sana, Angel Siguno Sino, Livia Gano Sino, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Seros, Basilia Bago Seruiso, Expectacion Morato, Santos Morato Jr., Lucia Limbas, Salvador Limbas Sr., Salvador Limbas Jr., Juanito de la Cruz, Nene de la Cruz, Asuncion Mayari, Lamberto Emery Lamanansa, Attorney Alivio S. Bernardo Jr., Dr. Justina Gaza Bernardo, Alivio Jerome B. Adelito, Renato M. Bocoseno, Ronald Alan A. Coronel, Romeo Aqua Sr., Antonio Aqua Sr., Marcelina Aguas, Anita Vicar, Antonio Aguas, Joselito Dalsi, Tita Montifor, Fortunato M. Bautista,
Leopoldo Olavis Abarrientos, Leonino Nostos Abarrientos, Eric Chloe Ortiza Ayumao, Antonio Medina, Patrocinio Medina, Herbie Samarias, Angela Samarias, Domingo Loyola Jr., Dolores Loyola, Lupi Calaa, Arnold Henry, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikinagagalak po namin ang banal na Eucharistia. Tayo po ngayon ay nasa
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon sa inyo lahat, minamahal ng kapatid. Magandang hapon din po, Father. Ngayon ay ipiniliwan natin ang ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa Kristo na ang tunay na kaligayahan ay makakamit lamang sa pagsasabuhay ng tinagurian niyang mapapara o yung beatitudes. Dukha man at kulang sa maraming bagay, pinupuno naman tayo ng Diyos na kaginhawa ang dulot ng kanyang pananatili sa ating piling. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating ngayong magsisihan ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay natin aminin ang ating pakakasal. Inaaral ko sa pagmamahal ng Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo pa ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasawa ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo kami ay makasamba sa iyo ng may loobing daigdig na totoo at kami nawa ay magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpara sa walang hanggan. Amen. Magsigaw po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Hanapin ninyo ang poon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap na kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang kapulilan at iyon ang iyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang poon. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagkumbaga na lalapit sa akin upang masuklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayanan. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maaasahan lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkain handa sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga labihan, isinasauli, paninim ng bulan. Lahat na inapi ay itinataas, ang mga hinila niya'y nililitan. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhan, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong sila sa baludulina, masamang malangkas, pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mong Siyon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol Santiago sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan ng kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa pangingin ng sanlibutan ay marunong, magkapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahamalan upang hiyain ang marunong at ang mahihina sa tunay na sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturi ng hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga itinuturi na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya wala ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo pinawalang sana ng Diyos, pinagpapaliwanag at iniligtas. Kaya nga, tunay na nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng mag-ibig, magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, na makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad, at sila ay tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nangakapis, sapagkat aalinin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nangingitim, makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimitin. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibighaan ng lahat ng uri ng kasamaan na bawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Muli isang magandang hapon sa lahat na mahal na mga kapatid. Sa ating narinig na tinatawag na Beatitudes o yung mapapalad, ito ang siyang masasabi natin na sikreto ng kaharian ng langit. Sikreto sapagkat ito yung talagang hinahanap ng Diyos sa lahat ng ibig na makamit ang ligayang magpasawalang hanggan. Datapwat sa ating karanasan ay kapaligtaran ang kadalasan na nangyayari. Hindi lang karanasan, kundi yung tukso sa atin ay lalong malakas patungkol sa kapaligtaran noong mapapalad. Kaya ito yung ating kaguntaan na ito ay mahirap gawin, pero ito ang daan lamang patungo sa langit. Kaya ang sinabi ng Panginoon, 200 ang daan, may isang napakalaking daan na maaluan, maganda, makinis, pero hindi patungo langit. Patungo yun sa kapahamakan, sa kamatayan. Yung isang daan, makitid, mahirap, at talagang kinakailangan mo na magsumikap.
Pero yun yung tunay na daan patungo sa langit. At tayo ay pinapipili. Kaya tukso na iyon na tinatawag na siyempre para bang mas madali na doon sa magandang daan. Dahil yung ating titignan, yung ating narinig na Beatitudes, yung kapaligtaran nito ay madaling gawin. At yun ay ginagawa ng napakaraming tao. Nandiyan yung mga tao na punong-puno na kanilang sarili. Ang inaasahan nila, yung kanilang kayamanan, yung kanilang napag-aralan, yung kanilang kagandahan. Ang inaasahan nila, yung power, yung kanilang pagiging mas mataas, ng antas. Yun yung kapaligtaran ng mga ama na wala inaasahan kundi ang Diyos. Maraming tao ang gusto lamang ay yung magsaya, umibig, maramdaman at malasahan ng lahat ng pinakamasasarap at walang puso doon sa walang-wala at nakakapis. Madaming tao ang ninanais ay makilala at maging matingnan ng iba na mas mataas kaysa iba. Kapaligtaran ng pagpapakumbaba, maraming tao may kanya-kanyang mga plano na sa buhay. Naka-set out na yan, naka-planchado na. Ito yung inanais kong makamit. Pero kanila yun, sarili nila lamang yun. Hindi sila nagbibigay na makatupad sa kalooban ng Diyos. Maraming tao ay ibig na gumanti sa mga taong nakasakit sa kanila. Walang patawad. Pag ikaw ay nakasakit sa akin, dapat maramdaman mo din ang sakit. Kaya walang pagpapatawad. At kahit ituloy-tuloy natin ito, yung kapaligtaran, mas madaling gawin. Pero ang sinasabi ng Diyos, ang kapaligtaran, ang dapat mong gawin. Sa prinsipyo ng espiritualidad ni San Ignacio ng Loyola, ito ay tinatawag na contra-agere. Gawin mo yung kapaligtaran. Contra-agere. Kung ikaw ay naghihina at natutokso na gawin ng mga bagay na alam mo na hindi tama, ay pagsumikapan mo ng may lakas na gawin ang kapaligtaran. Mga kapatid, nasa siguro nandoon sa gitna ng mga mapapala ang tinatawag natin kababaang loob. Sa kababaang loob natin matatagpuan yung pinakapintuan patungo sa iba pang mga virtues o kagandahan ng loob. Bakit? Dahil ang pagkaligtas ng Diyos nagsimula sa kanyang kababaang loob na iniwan niya pagka-Diyos upang maging isang tao totoo, upang maranasan niya ang lahat ng sakit at pasakit na ating nararanasan. Yung kababaang loob sa harapan ng Diyos ay
ang pagtanggap sa katotohanan at pagpahayag sa katotohanan na tayo ay makasalanan at tanging ang pag-ibig ng Diyos ang nagdiligtas sa atin. Kaya sabi nga doon sa unang pagbasa na sa pangalawang pagbasa na wala kang maipagmamalaki sa Diyos. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos sapagkat ang lahat ng tinatanong sa natin kabutihan, biyaya ng Diyos sa Kanya nang galing at ibinibigay sa atin kahit na tayo hindi karapat-dapat. Ganyan kakamahal ng Diyos. Ganyan kakamahal ng Diyos. At alam natin sa ating puso, hindi na tayo karapat-dapat dahil madami tayong pagsuway na ginagawa sa ating buhay. Nakikita man ng tao o hindi, alam natin na tayo ay nabubuhay dahil sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Yun yung kababaan ng loob na pagtanggap sa katotohanan. Kababaan ng loob na nagpapahayag na tayo ay umaasa sa inaasahan. Kaya nga ba, ang sabi, unang-una ng Panginoon, ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos ay tunay na mapalad. At ito ang siyang dapat nasa sa ating puso at diwa na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Hindi talino, hindi posisyon, hindi kayamanan, hindi anuman dito sa mundong ibabaw ang siyang ating may pagmamalaki sa harap ng Diyos. Kanina, nag-bless ko ng isang birthday celebrant. 80 plus years old. At doon sa panalangin, ang sinasabi ay, matutunan mo sana na matagpuan at hanapin at matagpuan ang lahat ng mga bagay na tunay na mahalaga. Napakaganda mong panalangin noon. Tunay na mahalaga. Ang ating beatitudes, ang tunay na mahalaga. Kaya siguro magandang ating pagnilayan sa lahat na aking minimiti at ninanais sa buhay at pinagsusumikapan. Ang lahat bang ng ito ay tunay na mahalaga. Ang tunay na mahalaga, hindi lumilipas, hindi pumupupas, hindi nawawala. Ang tunay na mahalaga ay magpasawalang hanggan. Ang tunay na mahalaga ay ang Panginoon. Kaya mapalad ang tao na nagsusumikap na makamit ang tunay na mahalaga. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat,
Nagkatawang tao siya ng ng Espiritu Santo. Ipinangalan sa kamay ng Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibig. Nanaon sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Nalulong-ulong sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon mapupulang paririto at huhubo sa nawabubuhay at mga patay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama para sa biyaya ng tagpuyod niya ang kanyang paghahari dito sa mundo at tulog tayo na kanyang mga nilikha. Manalangin tayo na may kagalakan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo kami iyong simbahan upang manatili kami mapagkumbaba habang nagpapatotoo ng iyong mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mo galuyan ng iyong awa at pagmamalasakit ang lahat ng lingkod bayan upang lagi ng unahin ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ng mga bukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ng isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid namin mga nasa daylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin mo ang mga yumao namin mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Alayin mo kami ng nagalanghati sa kanilang pag-iisang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalangin din natin ang mga at ang mga pansarili natin kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos sa mga pagmamahal, nagagala kami sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, itong paghahari mo ay tunay na sumasaan. Tulungan mo kami makilao sa iyong gawain ng pakikinig at pagliligtas sa pamamagitan ng si Kristo, aming Panginoon. Amen.
po mga kapatid na itong ating pagkakain ay maging kalulod sa Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanap sa kapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapusalukan namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng Diyos. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaya rin, Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyo po ang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitangkong sa kadakilaan ng lubos. Kahit na ikaw ay aming pinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan na may mangunan sa amin para ikaw ay balikan. Kaya, at ang iyong minamahal na anak ay nag-iisa sa mga taong kapwa upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkakahama at pagkadigaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawit na papuri sa iyo na walang lumapay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang upalan ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaluluwa nito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagkakilala niya ito. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang pagpunan, tinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inamin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago katuan hanggang iban. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagkalala sa akin.
Ipag-uwi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng mabuhay ni Iwan. Kaya tiniyari namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang alis na nagpakaloob na kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay inarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maglingkod sa makakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamali natin mo yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at Papa Bertilio na aming Obispo ng Panangkapahayan. Alalahanin mo rin ng mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sa lemo-lemo buhay dahil hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawalan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo na rin dapat kami lahat ang nasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Nadirya Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang mahal na kabiyak. Kaysa ng mga apostol ni San Bartolome na aming patron, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang gawa namin na pagpupuri sa ikararami sa pamamagitan ng iwan namin na aming Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos ng mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagpiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos na kasdood natin ngayon sa buhay. Ama namin, Sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaan ang pangalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipagtuloy sa tukso, at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami diyan sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan ng araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabihan at ang ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahalaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan pakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagalingan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayarin. Magbigay tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ keep us safe for eternal life. Amen.
Magsigayon. Ama namin mapagmahal, kami nagsipakinabaw sa paging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panuhos na ngayon ay iyong bigay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo ang lahat para sa ilang paanan. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RMF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang kabuuang namumuhunan natin mula sa second collection ng pledges ay 2,302,678 pesos. Tayo po ay nag-umpisa na ng pagbabayad at nawa ay patuloy po natin ipagdasal ang katuparan ng gawain ito alay natin sa ating patron, San Bartolome. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ating First Friday Devotion. Meron po tayong Holy Hour pagkatapos ng 5:30 p.m. Mass at kumpisanan upang mapalawig at makatibay ang ating paminintungo sa ating patron, San Bartolome. Inaanyayahan po ang lahat sa pagnolobena tuwing Martes, 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa. Nasusundan ang panalangin para sa mga may sakit at pagpapahin ng langis. Kwentong San Bartolome, ikaw ba ay may patotoo o pangyayari sa iyong buhay na tinulungan at tinabayan ka ng mga panalangin ng ating patron si San Bartolome? Kung mayroon po kayong kwentong himala, maaari po kayong sumulat at ipagawa ito sa ating parish office. Ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo ay San Lunes, Feb 2. Magkakaroon po ng pagbabasbas ng mga kandila sa ating mga misa. Ang kapistahan ni San Blas ay sa darating na Martes, Feb 3. Magkakaroon po ng pagbabasbas ng lalamunan ng mga misa ng 6 a.m. at 5:30 p.m. Malunod po namin kayong inaanyayahan sa Lord Procession sa darating na Sabado, February 7, sa ganap na 4:30 p.m. Ito ay magsisimula sa patio ng ating simbahan at matatapos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Maaari na po ninyong natin ang iyong mga lumang alaspas sa ating simbahan. Ito ay bilang paghanda natin para sa Miyerkules ng Apo, ang simula ng panahon ng Kwaresma sa darating na Feb 18, 2026. Maaaring ibigay ang mga lumang alaspas sa ating mga sakristan ngayon o opisina ng aming parokya. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ipon natin ating ulo habang ginagawa ang pagbabasa. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kahabagan nawa niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan, butihin at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaytay taglay ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos, ipadaganap ito sa lahat ng tao. Salamat sa Diyos. Salamat